Handa ka na bang mag-adventure? Samahan mo kami sa paglalakbay sa mga pinaka-nakakamanghang lugar sa mundo. Kaya mula sa yelong tanawin ng Antarctica hanggang sa matatayog na monoliths ng Wyoming, ang mga kakaibang lugar na ito ay tiyak na magpapamangha sa iyo. Una ay suriin natin ang Devil's Tower. Tumataas ng 867 feet mula sa Beaufort River sa Wyoming. Ang Devil's Tower ay isang natural na himala na puno ng geological na intriga at mahalagang kultura. Ang iconic na formation na ito na may matataas na fluted columns ay hinahangaan na sa loob ng maraming siglo. Ayon sa mga geologists, ito ay nabuo milyong taon nang nakakalipas nang umangat ang tunaw na bato at lumamig na lumika ng kakaibang hugis na parang haligi. Ang Devil's Tower ang unang idiniklarang US National Monument noong 1906. Para sa maraming tribong Native American Plains, ang Devil's Tower ay isang banal na lugar. Para sa kanila, ito ay isang sentro kung saan nagtatagpo ang spiritual at natural na mundo. Sa buwan ng Hunyo, idinaraos ang mga seremonya dito bilang paggalang sa sagradong kahalagahan ng lugar. Sa parehong buwan, mga umaakyat mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ang pumupunta upang subukan ang kanilang kakayahan sa pag-akyat sa matarik nitong bahagi. Upang igalang ang kahalagang kultural ng lugar, hinihikayat ng National Park Service ang mga umaakyat na magpahinga sa kanilang aktibidad sa mga panahong ito. Ngunit ang pinakamalaking impresyon ay ang matatayog na gilid nito. Mapahanga ka man sa agham, kultura o tanawin, ang pagtayo sa paanan ng Devil's Tower ay nagdudulot ng pagkamangha at misteryo sa kung anong mga lihim na maaaring taglayin ng sinaunang batong ito. At narito rin ang paglalakbay sa dalampasigan ng Scotland. Dito sa maliit na isla ng Staffa, matatagpuan ang Fingal's Cave. Isang napakagandang kuweba sa dagat na parang isang katedral na inukit mula sa bato. Ang matatayog na pader ng kuweba ay binubuo ng hexagonal basalt columns na nabuo milyong taon na ang nakakalipas mula sa sinaunang lava flows na hinubog ng kalikasan. May habang 200 feet sa loob ng bulkanikong bato. Ang Fingal's Cave ay hindi lamang isang tanawing nakakamangha. Kilala rin ito sa kakaibang tunog. Kapag bumabangga ang mga alon sa mga pader nito, ang mga echo ay lumilika ng malaybang mundong melody na nagiging parang mahiwagang karanasan. Ang mga basalt columns na ito ay nabuo humigit kumulang 60 million years na ang nakakalipas. Sobrang perpekto ng pagkakaugnay ng mga ito na parang gawa ng tao. Ngunit likas na yaman ito ng kalikasan. Ang Fingal's Cave ay may parehong bulkanikong pinagmulan tulad ng Giant Causeway sa Ireland at ang koneksyon nila ay nababalutan ng Celtic na alamat ng mga higante at kanilang kabayanihan na lalo pang nagpapalalim sa misteryo ng kuweba. Sa kasaysayan, ang Fingal's Cave ay naging inspirasyon para sa mga artista, makata at musikero. Ang composer na si Felix Mendelssohn ay labis na namangha sa kagandahan nito kaya isinulat niya ang sikat na Hebrides Overture. Pagkatapos ng kanyang pagbisita, ang mga manunulat tulad ni Alfred Tennyson at mga pintor tulad ni J.M.W. Turner ay naudyok din ang imahinasyon dahil sa kakaibang anyo ng kuweba. Ngunit ang Fingal's Cave ay kalahati lamang ng kwento. Sa kabilang dagat, matatagpuan ang Giant's Causeway, isang lugar kung saan nagtatagpo ang likas na kagandahan at alamat. Ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay at narito rin ang nakakamanghang Cathedral de Marmol. Sa baybay ng Lake General Carrera sa Chile, matatagpuan ang nakakamanghang likas na yaman, ang Marble Cathedral o Cathedral de Marmol. Ang mga kuweba nitong nililok ng tubig at yelo sa loob ng 6,000 years ay likang sining ng kalikasan. Sa umaga, nagiging mas nakakamangha ang tanawin. Ang kulay turkesa ng tubig ng lawa ay sumasalamin sa sinag ng araw, nagdudulot ng malasol na liwanag sa makinis na pader ng marmol. Ito ay parang sariling light show ng kalikasan, ginagawang kakaiba ang bawat pagbisita. Dinagdag pa sa ganda ang tunog ng patak ng tubig at manayad na alon na parang dinadala ka sa ibang mundo. Hindi madaling marating ang lugar na ito. Kailangang magbangka o magkayak mula sa bayan ng Puerto Tranquillo. Nagbabago rin ang tanawin ayon sa panahon. Sa tag-init, natatabunan ng mataas na tubig mula sa natutunaw na yelo ang ibang bahagi ng kuweba. Samantalang sa taglamig, humuhupa ang tubig at lumilitaw ang panibagong bahagi ng kuweba na nagbibigay ng bagong perspektibo. Ang makintab na marmol, malinaw na tubig at ang interplay ng liwanag ay lumilika ng tanawin na parang panaginip. Pero kapag akala mo ay naabot na ng kalikasan, ang sukdulan sa Marble Cathedral ay may isa pang mas ingranding kwento. Ito ang Mount Erebus.
Ang Mount Erebus sa Antarctica ay natatangi, isang aktibong bulkan na may taas na 12,000 feet. Hindi lang ito isang bulkan. Ito rin ang tagalikha ng mga frozen marbles sa pinakamalamig na kontinente ng mundo. Isa sa mga tampok nito ay ang ice chimneys o mga tore ng yelo na nabubuo kapag nagtatagpo ang mainit na gas mula sa bulkan at ang nagigilong hangin ng Antarctica. Ang ilan sa mga tore na ito ay umaabot sa taas na 60 feet at naglalabas ng usok na nagliliwanag kapag sumasapit ang takip silim. Sa ilalim ng mga tore, ang init ng bulkan ay gumagawa ng mga kuweba na parang kakaibang mundo. Ngunit higit sa lahat, may isa pang natatanging katangian ang Mount Erebus, isang permanenteng lawa ng lava, isa sa iilan sa buong mundo. Patuloy na kumukulo at umaalimbukay ang mainit na lava sa gitna ng yelong paligid, isang napakakaibang tanawin. Ang mga siyentipiko ay nagtitiis ng matinding lamig at malalakas na bagyo upang pag-aralan ang bulkan gamit ang mga seismometer, kamera at iba pang makabagong kagamitan. Ang Mount Erebus ay isa sa mga pinakanakakamanghang lugar ng pananaliksik sa planeta. At sa oras na akala mo'y walang tatalo sa yelong kagandahan ng Antarctica, ang ating paglalakbay ay dadalhin tayo sa Turkey, kung saan makikita ang malaulap na puting tereses ng Pamukkale, isang kakaibang natural na hiwaga. At sa oras na akala mo ay walang tatalo sa yelong kagandahan ng Antarctica, halina't tuklasin pa ang pambihirang tanawing ito. At narito rin ang Pamukkale, kilala bilang Cotton Castle. Ang Pamukkale sa Turkey ay parang isang kuta na balot ng niyebe, ngunit salip ay nag-alok ng mainit at mahiwagang yakap. Matatagpuan sa kabundukan ng Turkey. Ang lugar nito ay isang UNESCO World Heritage Site na hinubog sa loob ng libu-libong taon. Lumilikha ng isang napakagandang tanawin na wala kang makikita sa ibang bahagi ng mundo. Ang mga puting teresa ng Pamukkale ay hindi gawa sa niebe o yelo. Ito ay likha ng mineral-rich deposits na iniwan ng dumadaloy na mainit na bukal. Mahigit 2,700 meters ang haba. Ang mga teres na ito ay puno ng kumikislap na asul na tubig na bumabagsak sa kanilang gilid, na parang isang eksenang napakaganda para maging totoo. Narito ang siyensya sa likod ng mahika. Ang mainit na bukal na puno ng mineral ay dumadaloy pababa sa gilid ng bundok. Habang lumalamig ang tubig ay nag-iiwan ito ng calcium carbonate na tumitigas bilang puting bato na tinatawag na travertine. Sa paglipas ng panahon, ang prosesong ito ang humubog sa kakaibang tanawin ng Pamukkale na kumikinang na parang marmol at tubig sa ilalim ng araw ng Turkey. Ang lugar na ito ay humanga sa mga sinaunang Griego, kaya itinayo nila ang lungsod ng Hierapolis sa itaas ng mga tires. Sa kasalukuyan, maaaring maglakad ang mga bisita sa mga guho nito at magbabad sa mga thermal spring. Pinaghalo ang sinaunang kasaysayan at likas na kagandahan. May 17 na mainit na bukal na bumubuo sa Pamukkale na may temperatura mula 95 degrees Celsius hanggang 212 degrees Celsius. Sa umaga, sumasayaw ang sinag ng araw sa mga tires na nagiging parang likidong hiyas. Habang tumatagal ang araw ay nagbabago ang kulay ng mga ito mula sa puting niebe, banayad na asul hanggang sa gintong dilaw na nagbibigay sa Pamukkale ng halos malaengkantadong anyo.